What's up mga kano? Welcome back sa NoPH. Bago tayo magsimula sa ating interesting topic for today, gusto ko lang magpasalamat sa inyo for visiting this channel. Kung nag enjoy kayo sa mga ganitong content, paki-hit naman ang like and subscribe button. Sobrang laking tulong na po yan para sa mga content creator na tulad namin. Maraming salamat po. Okay, may tanong ako sa inyo. Anong pinaka-extreme na bagay na kaya mong gawin para sa paniniwala mo? Kaya mo bang iwan ang lahat? Pamilya, bahay, pera? Kaya mo bang tumira sa sementeryo? O kaya mo bang kumain ng laman ng patay na tao? Dahil ngayon, dadalhin ko kayo sa isang lugar sa India kung saan may isang grupo ng mga tao na ginagawa ang lahat ng yan. Hindi ito horror film, ito ay nangyayari sa totoong buhay. Pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal at isa sa mga kinakatakutang grupo sa buong mundo. Sila ang mga Aghori. Para maintindihan natin sila, kailangan muna nating pumunta sa banal na syudad ng Varanasi sa India. Dito, sa tabi ng sagradong ilog ng Ganges, matatagpuan ang sentro ng buhay at kamatayan. Dito rin madalas makita ang mga Aghori. So sino ba talaga sila? Ang mga Aghori ay mga deboto ng Hindu god na si Shiva, partikular sa kanyang anyo na si Bhairava, ang mabagsik, mapanira at nakakatakot na anyo ni Shiva. Ang salitang Aghori mismo ay nangangahulugang hindi nakakatakot o walang kadiliman. Medyo ironic, di ba? Dahil para sa karamihan, sila ang mismong kahulugan ng nakakatakot. Ang main goal nila sa buhay ay iisa lang, ang ma-achieve ang moksha o enlightenment. Ito yung estado kung saan basag na ang cycle ng paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan. Para sa kanila, para maabot mo ang moksha, kailangan mong lampasan ang lahat ng konsepto ng mabuti at masama, malinis at marumi. Isipin nyo to, sa mundo natin, may mga bagay na itinuturing nating diring-diri tayo. Di ba? Tulad ng basura, dumi, o ang pinakamatindi sa lahat, isang bangkay. Para sa mga Aghori, ang pagkamuhi o pandidiri sa mga bagay na yan ay isang hadlang sa enlightenment. Isa itong attachment sa mga konsepto ng mundo. Kaya ang ginagawa nila, sinasadya nilang yakapin ang mga bagay na kinatatakutan at pandidirian ng normal na tao. At dito napapasok ang mga ritual na nagpasikat at nagdulot ng takot sa kanila sa buong mundo. Let's break them down one by one. Una, ang cannibalism o pagkain ng bangkay. Yes, tama ang narinig ninyo. Sila ay nagsasagawa ng necrophagy. Pero, at ito ang malaking pero, hindi sila pumapatay ng tao. Never. Ang kinakain lang nila ay laman mula sa mga bangkay na inanod sa ilog Ganges o yung mga hindi na-claim na katawan mula sa mga cremation grounds o shmashan. Bakit? Para sa kanila, ito ang ultimate test. Sa pagkain nila ng laman ng tao, pinapatunayan nila sa kanilang sarili na walang pinagkaiba ang prutas sa laman ng tao. Ang pagkain ay pagkain. Ang laman ay laman. Sa paggawa nito, sinisira nila ang pinakamalaking tabu sa lipunan at sa kanilang isipan. Pangalawa, paggamit ng bungo ng tao o kapala. Hindi lang nila kinakain ang laman. Ang mga bungo ng tao ay ginagawa din nilang baso o mangkok. Ito ay tinatawag na kapala. Tuwing iinom sila o kakain mula rito, ito ay isang constant reminder na ang buhay ay temporary lang. Na balang araw, lahat tayo ay magiging bungo at buto lang din. Para sa kanila, ito ay pagyakap sa katotohanan ng kamatayan at hindi pagtakbo o umiwas dito. Pangatlo, paninirahan sa mga cremation grounds o shmashan. Ang lugar na kinatatakutan ng lahat, ang sementeryo o lugar kung saan sinusunog ang mga patay, yan ang tahanan ng mga Aghori. Dito sila natutulog, kumakain at nagme-meditate. Bakit? Dahil naniniwala sila na si Lord Shiva mismo ay naninirahan din sa mga shmashan. Sa pagtira nila doon, kasama ng mga bangkay at tabo,
kinokompronta nila ang pinakamalaking takot ng tao, ang kamatayan mismo. Ang shmasyan ang kanilang simbahan. Pang-apat, paggamit ng marijuana at alak. Oo, gumagamit sila ng marijuana o ganja at umiinom ng alak bilang parte ng kanilang ritual. Pero hindi ito para mag-party. Ginagawa nila ito para baguhin ang kanilang state of consciousness, para mas madaling makapasok sa malalim na meditasyon at para makakonekta raw sa enerhiya ni Shiva. Lahat ng ritual na ito, mula sa pagkain ng patay hanggang sa paggamit ng bungo, ay may isang layunin upang patunayan na lahat ay isa, lahat ay divino. Na kahit ang pinakamarumi sa tingin natin ay may bahid pa rin ng kabanalan. So saan ba nanggaling itong napaka-extreme na landas na ito? Hindi sila basta-basta na lang sumulpot. Ang mga Aghori ay sinasabing isang offshoot o sangay ng isang mas matandang sekta, ang mga Kapalika na umusbong noong ika-7 siglo. Ang mga Kapalika ay kilala rin sa kanilang mga extreme na ritual na may kinalaman sa kamatayan. Pero ang modernong Aghori tradition na kilala natin ngayon ay madalas na ikinakabit sa isang legendary figure na nagngangalang Baba Kinaram. Si Baba Kinaram ay isang ascetic na nabuhay noong ika-17 siglo. Siya raw ang nagtatag ng Kinaram Style, ang pinakamahalagang pilgrimage site para sa mga Aghori sa Varanasi. Ayon sa alamat, nabuhay si Baba Kinaram ng 150 taon. Naniniwala ang mga Aghori na ang kanilang landas, ang Aghor Path, ay isang shortcut papuntang enlightenment. Isipin mo na lang, kung ang ibang spiritual paths ay parang mahabang pag-akyat sa bundok, ang Aghor Path ay parang isang direktang pero napakadelikadong pag-akyat sa isang bangin. High risk, high reward, ika nga. Sabi nila, kung magkamali ka sa landas na ito, hindi enlightenment ang makukuha mo, kundi kabaliwan o masamang karma. So, ano na ang tingin sa kanila sa modernong India? To be honest, it's complicated. Para sa karamihan, kinatatakutan sila at iniiwasan. Tinatawag silang mga black magician o mga baliw. Pero meron ding side ang mga Aghori na hindi alam ng marami. May mga Aghori na gumagamit ng kanilang kaalaman para manggamot. May isang sikat na Aghori guru, si Aghoreshwar Bhagwan Ramji, na nagtayo ng isang leper colony, ang Kusnivaran Ashram sa Varanasi. Tinutulungan nila ang mga may ketong, mga taong itinakwil na rin ng lipunan tulad nila. Dito mo makikita yung philosophy nila in action, ang pagyakap sa mga bagay na marumi o itinakwil. So sa huli, ano nga ba sila? Mga demonyo na kumakain ng tao? O mga banal na tao na may malalim na pangunawa sa buhay at kamatayan? Siguro, ang sagot ay depende sa kung sino ang tatanungin mo. Ang kanilang mga pamamaraan ay walang dudang nakakagulat, nakakakilabot, at para sa marami sa atin, ganap na hindi katanggap-tanggap. But at their core, they are not evil. They are ascetics on an extreme spiritual journey, trying to find freedom by confronting the darkest, most feared aspects of existence. Hinahamon nila ang lahat ng ating alam tungkol sa kung ano ang tama at mali, malinis at marumi. Siguro, ang pinakamalaking lesson na makukuha natin sa kwento nila ay hindi para gayahin sila, kundi para tanungin ang ating mga sarili. Ano ba talaga ang mga kinatatakutan natin? At bakit natin sila kinatatakutan? Ano sa tingin ninyo, sila ba ay isang nakakatakot na kulto o mga misunderstood na spiritual masters? I-comment nyo ang inyong mga opinion sa baba. Gusto kong marinig ang side ninyo at dyan nagtatapos ang ating nakakagimbal pero napaka-interesting na paglalakbay sa mundo ng mga Aghori. Grabe, the world is full of mysteries. Maraming salamat muli sa panonood. Kung may natutunan kayo o na-shock sa kwento natin ngayon, please don't forget to like, share, and subscribe to Know PH
for more amazing and mind-bending stories from all over the world. Huwag mo rin kalimutan i-check ang mga susunod na mga videos na siguradong magugustuhan mo. Hanggang sa muli, ako po si Kuya Kaloy, ang inyong host, at ito ang No PH, kung saan ang bawat kwento ay may bagong kaalaman. See you on the next episodes.